So, ayan, good morning guys. So, ipapakita ko sa inyo itong ating purslane. Alusiman siya sa Tagalog. Kung mapapansin mo, tawag dito medyo ano pa siya, medyo papalaki pa lang kasi kakatrim ko lang siya guys. Pero may mga maliliit dyan na bagong sibol. Mapapansin mo din na may mga nagsisimula ng medyo maging old yung kanilang dahon. And then, mula sa mga dahon na yan, makikita mo, andun yung pinakabuto niya. Yan yung parang nasa point na yan. Andun yung pinakabuto niya. Maliliit lang siya. So, kapag medyo matanda na yung purslane natin, mag-ano siya, tawag dito, magkukusang mag-open yung parang small flower nila. Tapos, ayun na, kusa na lang siyang malalaglag doon sa lupa. Tapos kapag purslane season, sisibol ulit siya. So, ngayong month is February. So, I think nag-start siyang sumibol by January already. So, January, February yung parang ano niya, season niya. So, makikita mo next year, sisibol siya ulit. So, ayan, kung mapapansin nyo, yan yung kanyang mga buto. Ito. So, hindi ko siya masyadong makita kasi nga medyo malabo yung camera natin. Pero yan, yung sa tip na yan, dyan mo makikita yung mga seeds. Maliliit lang siya. It's very tiny black seeds. Yun. Yan. Dyan yung mga parang buto niya. Tapos, yan lang. Tapos, hindi siya mahirap pabuhayin. Hayaan mo lang siyang maging old dyan sa garden nyo. Tapos, one day, sisibong na lang siya ulit. So, marami akong ginagawang mga recipes sa aking alusima. So, minsan ginagawa ko, minimix ko sa green salad. Or sometimes, I just steam it. Pinapakuluan ko lang siya ng ilang minuto. Tapos, hanguin ko siya. Tapos, gagawa ko ng salad na may kamatis, sibuyas, kondang patis, saka sili. So, masarap na siyang ihalo guys. Tapos, masarap na siyang i-partner sa munggo. Kapalit ng malunggay. Kapag wala kayong malunggay, so pwede siyang munggo at alusiman together. So, ayan lang guys. So, ayan. Makikita mo, ito yung mga ganyan. Minsan tinitrim ko siya ng hanggang doon sa pinakababa. Like that. Kasi malambot pa yung kanyang stem kapag ganyan. Tapos, pinaputol ko lang siya dyan. Tapos, hinahayaan ko yung bandang lower area niya para mag-grow siya ulit. So, ayan. So, nakakatipid din ako kasi alam mo naman na ang purslane na isa sa mga superfoods. Diba sa Pilipinas, hindi siya masyadong pinapansin kasi nga para sa atin pagkain na siya ng baboy. Pero kung mag-google ka, mag-research ka about purslane, masasabi mo na isa sa mga pinaka-healthy na pagkain. Isa sa mga superfoods na sinasabi. Kasi marami kang benefits na makukuha dito. Tapos high din siya sa omega. So, ayan guys. So, sana magkaroon din kayo ng chance na makapag-time nito sa inyong garden. Madali lang talaga siyang buhayin. Hindi ka mag-worry na na palaguin. 'Di ba, ang lasa niya in between talaga para siyang alugbati style, pero medyo maasim-asim siya. Basta ko siya, hindi ko siya inaalis sa garden ko. So, always talaga na kailangan every year meron akong purslane na nakikita sa garden kasi talagang napaka-healthy niya. Tsaka maganda yung benefits talaga niyan para sa katawan natin. So, pwede mo siyang gawing salad, raw salad, pwede mo siyang i-mix with mung beans, or pwede mo siyang ihalo sa mga ginisang karne, pwede mo siyang ihalo sa mga chopped salad. Yun lang.